Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang pong magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. At shout out din po sa mga members ng ating channel na ito na Simply Tokis Vlog. Alright, so pag-usapan natin dalawang bagay ulit mga kababayan, ano? Ito po kasi na merong mga intriga. Actually, intriga ito hindi ito akusasyon May nang iintriga po diyan lalong-lalo na isang mambabatas na taga Nabotas na ang pangalan ay Toby Tiangco, na sinasabi niya na mukhang itong mga ibang congressman ay parang sinusuhulan na, no? Na bumoto para sa impeachment ng inyong overseas vice president para po kapalit ng kanilang mga pondo, no? Suhulan daw po, no? Kung hindi ka boboto ng yes, baka maipit yung pondo mo. Ha? Oh, 'di ba? Meron na nga diyan na grupo na nang babraso na. No, buti na lang naayos na po ni Representative Sandro Marcos yung problema ng isang grupo na yan, na nagbabanta pa na lalayas na daw sila sa majority. O di lumayas kayo, di ba? Pwede naman yung pag-usapan yan eternally, kaso nilalabas nyo pa publicly. You are crucifying the very institution that you are working with. O, di ba? Ang hirap naman. No? Tapos itong isa, nag-iintriga na, pag hindi yes, walang pondo. Pag bumoto, may pondo. Kaso lang, hinahamon po siya. No? Hinahamon siya ng kapwa niya rin mambabatas na isang representante ng party list na tingog na si Jude Isidre. Kung may ebidensya ka, di ilabas mo. Magdemanda ka, kasuhan mo yung mga tatanggap ng suhol na yan. No? Milyon daw po O ngayon, eto na po, yung chairman ng House Committee on Justice and Vice Chairman nagsalita na po dyan, no? Kasi po in-interview po sila nung mga reporter, tinanong sila kung totoo po yung intriga na nagkakasuhulan na para po makakuha ng 1/3 vote at ma-impeach muli sa House of Representatives itong inyong overseas Vice President na si Tutubing Lucy. Ang sumagot dyan si Representative Jinky Luistro, yung chairman po ng House Committee on Justice. Sabi niya, no, wala naman akong nababalitaan and I cannot speak for the others, pero sa akin, wala. Ebidensya po ang ating pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, huwag kayong mag-float ng intriga hanggat wala kayong malakas na ebidensya dito sa ginagawa naming trabaho. Ginagampanan lang ng committee ito ang kanilang mandato na merong impeachment complaint, kailangan tugunan, daanin sa due process, sundin ang rules ng House at yung idinagdag pa ng Supreme Court. So sabi ni Luistro, no, as a chairman, kailangan maayos itong aming hearing, itong ginagawa naming proseso. Lahat ng dapat na ebidensya dapat matignan at maipalabas para malaman kung yung mga aligasyon ay sapat, no? At makapagdesisyon ang mga membro. Kung ano man ang desisyon ng mga membro o ng committee na yan, ilalatag po nila yan sa plenaryo. Sinusunod po nila yung 5 steps na hindi alam ng isang may piluka. Di po ba? Kaya sabi ni Luistro, wala po akong alam dyan. Ayon po sa akin sa nabasa sa kanyang sinabi. Kasi itong congressman na ito na si Tiangco, na hindi daw siya DDS, pero ang pinuploat niyang intriga, nagkakabayaran. Ngayon, kung totoo man yan, lumabas na yung mga nabayaran. Yung mga tumanggap ng suhol, lumabas kayo para mapatunayan naman na totoo yung sinasabi ng kasama ninyong representante dyan na si Tiangco o si Tiangco
Ha? Napaka-satsat din yan, no? Gamitin natin yung sinabi ni Marcoleta, satsat ng satsat, wala namang mapakitang ebidensya, mga kababayan. Ha? At malaman natin sino yung nanuhol, no? Mali po yan, no? Kung kumbaga yung ginagawa pa lang impeachment hearing diyan sa Committee on Justice parang gawa-gawa na lang pero ayos na ang buto-buto. Nakakahiya naman sa committee na yan kung ganon. Pero sinasabi po ni Congressman Luistro na wala po. Wala akong natatanggap, wala akong nababalitaan I cannot speak for the others kung meron man. Bahala sila, konsensya nila yan. Di ba? Ngayon, yung nag-iintriga, dapat siyang magbigay o maglabas ng ebidensya. Di ba sabi nga natin, the burden of proof lies with the accuser. Pero si Tiangco, sabi niya, bahala kayo. Pattern ni Digong yan I plotted an intrigue. Bahala ka nang maniwala. Hindi ako maglalabas ng ebidensya. Nasa sayo na yan. Tanga ka na lang kung maniniwala ka na walang factual evidences. Bobo ka na lang. Ngayon, sumagot din dyan si Joel Chua, wala rin po. Ang ginagawa natin dito ay due process, no? Marami pong aligasyon laban sa inyong overseas vice president. Kaya kailangan tugunan ito. Ha? Kasi puro kayo intriga biruin nyo Walang personalan, walang pamumulitika. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. HOR muna ang aasikaso sa mga nag-file ng impeachment. Patutunayan dyan. Kung mapatunayan na wala naman pala. Gawa-gawa lang. Hindi makapaglabas ng matibay na ebidensya. So anong gagawin ng mga members ng committee? Based on their conscience and the evidences presented, bahala silang mag-decide. Walang bayaran. Ha? Kumbaga iniintriga mo na wala ka palang ebidensya. Kumbaga gusto mo lang lituhin ang taong bayan. Masyado kang trapo. Bakit? Kasi hindi daw siya DDS, di ba mga kababayan? Yun ang sabi ni Tiangco. Okay, so yan po dumipensa po yung chairman at vice chairman ng House Committee on Justice tungkol diyan sa suhulan, sa bayaran para po sa impeachment daw ni overseas Vice President Tutubing Lucy. Okay? So yan po. Huwag kayong maniniwala kay Tiangco. Hanggat wala siyang mapakitang ebidensya, huwag kayong maniniwala mga kababayan. Ngayon kung may matibay, totoong hindi naman magnanakaw, hindi mamamatay tao si Lucy, ano bang gagawin natin? Di no to impeachment, let her work. Ganun na lang po. Pero kung ito titindig, babay sa iyong political career. Babay sa mga aso mo. Okay? So alright mga kababayan, pasok naman tayo dito sa isa nating topic. Si Senator JB Ejercito, dinidepensahan niya po ang sarili niya at ang Ethics Committee. So matatandaan nyo, meron pong grupo dyan na nag-file ng ethics complaint laban sa Senador Tago. Yung takot na takot mga kababayan. Biruin ninyo, katulad lang niya si Bongo na napabalitang may warrant of arrest sa ICC. Pero si Bongo, visible naman. Nagbabasketball pa nga Pumupunta sa Senado. Hindi nagtatago. Pero si Bato, intriga lang, sinatsat lang ni Rimulya, nagtago. Takot na takot. Bakit ka nagtatago kung wala kang kasalanan? So ibig sabihin, parang guilty si Bato, nagtatago Pero sumasahod. Hindi nagtatrabaho, hindi pumupunta sa Senado at kung ano-anong depensa ang ginawa ng mga kaalyado niya na masipag naman daw siya, nagtatrabaho naman daw siya maski na hindi siya pumupunta ng Senado. Maniwala kami sa inyo. So, work from home siya, may sarili siyang pandemic, ganun ba? Exempted, napaka-privilege mga kababayan. So ngayon, yung wag kang kurap na grupo nag-file ng ethics complaint. Ngayon nagrereklamo sila. Meron pa isa dyan nag-file nagrereklamo sila bakit daw ang tagal-tagal aksyonan ng ethics committee ni JB Ejercito. Ang sabi niya kasi, kung ilalatag ko na ito sa ethics complaint
sa Ethics Committee, sisimulan na namin, malamang madidismiss ito, mawawalang kwenta yung inyong complaint. Bakit? Kasi wala po sa Senate rules, sa Ethics Committee, yung no work, no pay. Tandaan ninyo, sinabi ni Senate President Soto, hindi sila saklaw ng no work, no pay ng Department of Labor. Luging-lugi. Ang dami nating nalaman ngayon mga kababayan na ito palang mga mambabatas na ito ay sobrang spoiled. Kaya pala yung iba dyan gustong-gustong magpaalam na magta-travel ng 60 days. Ha? Biruin mo, magta-travel ka pero sasahod ka, hindi ka nagtatrabaho. Ang pinapatrabaho mo yung mga tauhan mo, pasasa sa kaban ng bayan. So hindi sila sakop nun. Ang sakop lang ng loan na yan na no work, no pay, yung mga ordinaryong manggagawa, aping-api. Tapos magbabayad ng tax ng pagkalaki-laki. Tapos ibibigay lahat yan sa mambabatas. Walang ginagastos do singkong duling ang mga mambabatas. Hindi rin sila obligadong tumulong sa mamamayan. Yan ang sabi ni Robin Padilla. Ha? Ngayon sabi ni JB, mababaliwala ito. Itong penal ninyo, sisisihin nyo naman ako. O, ang maganda, i-amend yung Senate rules regarding no work, no pay. Kaso matagal yan mga kababayan. Once you amend something, you have to propose it in the plenary at pagdidibatihan yan. Hindi basta-basta na inamend sabay okay na. Ilagay mo na yan sa rules. Hindi. Kailangan pagbotohan pa yan ng 3/4. Ang problema, marami pang kokontra dyan mga kababayan. Kokontrahin yan ng mga China tour. Ayaw nila yan. Kasi bakit? Privilege kami. Karapatan namin yan. Mas mataas kami sa ordinaryong Pilipino. Exempted kami sa labor force. Putragis na yan. May sarili silang mundo. May sarili silang country. Biruin mo, hiwalay sila sa labor. Napakaswerte namang batas niyan. O yung Civil Service Commission, ano ang ginagawa ninyo? Di ba? Hindi pala sila sakop itong mga mambabatas na ito, mga walang hiya. Tapos meron pa kayong mansion. Siguro amoy Clorox na rin yung mansion na yan. Ha? O baka yung HOR, meron din silang bahay bakasyunan in the expense of taxpayers' money. Tapos hindi kasali sa no work, no pay policy. Walang ganon. O sabi ni Hercito, kailangan pang i-amend yan. Kailangan mong ilagay sa plenaryo yan. Huwag daw sisihin si JB Hercito kasi nung sinulat daw yung household na yan sa ethics, hindi nakita ng mga former senators na itong ginagawa ni Bato ay mangyayari. O hindi na foresee. O ngayon, nalaman nyo na yan, hindi siya pumapasok simula nung November. Dapat umaksyon na kayo. Ikaw, JB Ejercito, umaksyon ka na. Hindi, dinali-dali ninyo Saka na lang, bukas na lang, saka na lang. Pag may nag-complain, saka na lang, ganun Wala kayong hindi kayo proactive O ngayon, may nag-complain, dun lang kayo a-action? Come on, sayang talaga ang pasahod sa mga senador na ito. Ha? Dapat meron dyan mag-amend, i-amend nyo na yan. Tagal-tagal nyo pa man din, magre-recess na kayo. Wala na. Recess na sila, mga kababayan. March 21 na Recess na sila hanggang May 3rd. Balik na nila, May 4th na. O, biruin mo, walang nangyari. Tapos sasahod pa rin si Bato. Ay, ang sarap buhay mga kababayan. Kaya dapat lang kayong i-call out, dapat lang kayong pagalitan. Biruin mo, ang pakakapal ng mukha nyo, magre-recess kayo, wala kayong nagawa dyan sa taong sobrang entitled, sobrang nagnanakaw sa kaban ng bayan. You are enabler of this katiwalian. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi man lang naisip nila Risa Hontiveros yan. Hindi man lang naisip nila Bam Aquino at ni Kiko. O, gawan ko na to ng resolusyon. Ilatag ko na. Si Sandro Marcos, nilatag niya na O kayo, ano inaasikaso ninyo? Bago pa pumutok ang Middle East, meron ng ganyang issue kay Bato. Wala man lang kumilos. Pambihira talaga naman, Pag hindi mo pupukpukin, hindi kikilos Hindi alam ang mga trabaho pala nitong mga gunggong na senador na ito. Sayang talaga. I-abolish na yan. Oo. Alright, kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.